guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, Pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo. Kayo lang po nakakaalam. Pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan. Makakaranas kayo, Or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, At magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating ng spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya ang sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya nakasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning yan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala. Kasi di ba sinasabi nga sa Biblia ni Jesucristo, di ba? Na kung sincere ka, i-welcome ka ni Lord. At sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili. Gusto ko rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa iyong pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa'yo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawan na nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person. Okay? And then sa baraha, pagka merong medyo questionable na baraha, kukuha tayo ng additional, para ma-confirm natin kung ano ba talaga ang mensahe ng iyong person. Okay? Then, kung meron kang sariling validation, ikaw na lang ang mag-validate, Aquarius. Aquarius, kausapin mo ang gabay mo. Huminga ka ng malalim. At kausapin mo ang gabay mo, naway makareceive ka ng mensahe. Kung may negative man, pasensya na, ha. Pero Aquarius, huwag mong pagaganahin ang iyong ego, ang iyong pride. Okay? Maging neutral ka lang. Okay? Para hindi ka masyado maapektuhan. And always think positive. Okay? Ang positive ay ang pinaka-enerhiya talaga, or masasabi kong Holy Spirit. Okay? Ang negatibo, mga negatibong pag-iisip mo, mas lalong gagana ang evil spirit kapag negatibo ang iyong pag-iisip. Kaya change your mindset. Okay? So, mensahe ng iyong person. Aquarius.
Lumabas na. Ay, Japanese, esoteric card ang gagamitin natin ha, Aquarius. Kaya pasensya na, hindi ko na babasahin yung Japanese character na ano ha, para hindi ka na malito. Para mabilis tayo, hindi tayo baka hindi nyo lang maintindihan. Ano? Pasensya na ha, Aquarius ha. Mensahe ng iyong person. Alam mo, ito nag-open agad siya, ano. Tingin ko dito, gusto mag-move on ng person mo. Kasi siya ang unang barahan natin na nag-ano. Kaya mukhang gusto niyang mag-move on. Ang gulo ng ano ko. Okay. So, meron tayong consciente. Kita naman sa screen, ano. Oh. Then, empowerment. Psychic abilities. Lighten your load. Kaya pala, lighten your load kasi gusto niyang mag-move on. Mukhang napag-desisyonan niya na umalis or dumistansya. Malamang masakit man para sa kanya, no, itong person mo, no. Hindi ko alam kung anong klaseng samahan ang meron kayo dito, no, Aquarius. Asawa ba? Live-in partner ba? Boyfriend, girlfriend ba? Or baka yung iba sa inyo manliligaw pa lang, ano? Kayo na ang mag-adjust. Pero sinasabi nito na gusto ko munang umalis kasi gusto niya i-lighten ang kanyang load, ano? Magpakalakas, bigyan ng lakas ang sarili niya. At dumistansya, ano, para sa kanya, Aquarius, masakit man, tinatanggap niya yung kanyang pagkakamali, yung kanyang sitwasyon, ano, yung kanyang kinalalagyan, tinatanggap niya ang mga malamang merong nangyari sa inyo na nagpabigat sa inyong samahan, ano, tanggap niya yon, pinipilit niya tanggapin, at maghihintay na lang siya, yung iba, ano, maghihintay na lang siya ng panahon na para maging ma-heal niya ang sarili niya, bumalik yung dati niyang lakas, yung dating siya, ano. Yan ang mensahe sa iyo ng barahang ito, ng person mo. Ano, yung iba sa inyo, no, itong person mo, malamang yung iba nakarelief na siya, at sinasabi niya sa iyo na sana kung yung time na kayo, ano, at naging stable ang inyong samahan, di sana hindi tayo nauwi sa ganito. Ano? Meron siguro mga unexpected na problema na dumating sa inyo, ano, na malamang yung iba sa inyo hindi nyo nakayanan. Ano? Pamilya, yung sa inyong mismong dalawa, ano? Malamang na meron binato sa inyo ang universe dito. Ano? Hindi yung inaasahan na magkakaroon kayo ng problema, magkakaroon kayo na hindi pagkakaintindihan, na bottom line, hindi nyo nakayanan ito. Yung iba sa inyo, itong person mo sinasabi, ang hirap kasi ng sitwasyon natin. Hindi rin ako pwede mag-settle down sa'yo. Yan ang mensahe sa'yo. Sinasabi niya sa'yo, Aquarius, ano, na sana naging mas madaling harapin ang mga bagay-bagay kung pareho tayong nagtitiwala sa isa't isa. Ano? O may pagtitiwala ka sa kanya, kung siya naman ay nagtiwala rin sa'yo. Kung pareho kayong nagkaroon ng pagtitiwala. Or kung ikaw ang Aquarius na talagang tiwalang-tiwala ka sa kanya. Kasi kung tiwalang-tiwala ka sa kanya, then more on, mailalabas niya talaga yung kanyang confidence, yung kanyang lakas. Ano? Kasi yun ang nagbibigay sa kanya ng lakas dito eh. Kaya kahit nagaano kabigat ang bibit-bitin niyang or mga pagsubok, ano, na dadanasin yung dalawa, kung pareho naman kayong parang may tiwala sa isa't isa, ano, at nararamdaman niya na may pagtitiwala ka sa kanya, then sinasabi niya makakayanan naman niya yung bigat na yan. Ang kaso nga, mukhang wala yun eh. Kaya parang sabi niya, sayang, nangihinayang siya. Ano?
Itong person mo, no, sinasabi niya sa'yo na sorry kasi kailangan ko talagang umalis. Yung iba sa inyo, no, hindi lahat. Maaaring kailangan niya pa talagang mag-aral or baka may business, kailangan niyang mag-abroad or business trip, ano, at talagang long, baka LDR kayo, magiging LDR kayo, ano. Kaya, ang tanong niya dito, kung makakapaghintay ka ba sa kanya? Makakapaghintay ka ba? Hihintayin mo ba ako? Hintayin mo ba ang pagbabalik ko? Yan ang isa pang mensa. Teka lang, gusto kong i-ano tong psychic abilities na to at saka itong red na bra. Gusto kong i-confirm ito. Snake. Cross. Talagang kalbaryo ang nararamdaman ng person na to. Or baka yung iba sa inyo, no, tinakasan ka nito, Aquarius. Ano? Ikaw ang nagpumasan ng kalbaryo na to. Kung mag-asawa kayo, ano? So, iniwan ka niya. Naiwan ka lang, ikaw lang, kumbaga, binitawan niya yung obligasyon niya. Ikaw ngayon ang umako ng lahat ng obligasyon, responsibilidad, ano? Kaya, ayan, ikaw siguro ang nagkakalbaryo ngayon dito, Aquarius, ano? Pero sinasabi ng person mo na, sorry kasi kailangan kong umalis, ano? Or, sorry dahil umalis ako, iniwan kita. Iniwan ko lahat sa'yo ang obligasyon, responsibilidad. Pero hindi niya masasabi sa'yo ng harap-harapan. Malamang konsensya niya to, ano, na nagsasabi sa'yo na, tinakasan kita, iniwan kita. At yung konsensya niya ang nagsasabi na sorry. Bakit? Kasi itong person na to, nakakaramdam siya ng kakulangan. Kakulangan sa sarili niya, nararamdaman niya rin inaano siya ng budhi niya. Ano? Kaya, aware man siya o hindi, nakakaramdam pa rin siya ng guilt. Ano? And then, kaya ka naman niya iniwan kasi meron din siya nararamdaman na kakulangan sa iyo. Meaning, hindi siya masaya sa feeling mo, Aquarius. O yung iba sa inyo, simpleng nawalan talaga ng kumpiyansa sa sarili itong person mong ito, no? Kayo nang bahalang mag-adjust kung anong klaseng samahan ng meron kayo, ano? Pero, yung iba sa inyo, no, malamang itong person mo, umunlad ang inyong samahan. Mas dumami ang inyong communication sa kabila ng, siguro, nagdadasal ka talaga. Pinagdasal mo ang na mapabuti, ano? Sa kabila ng maraming tukso sa inyong paligid, ano? Kaya malamang iba sa inyo, nagkaroon kayo ng communication dito. Empowerment ang umaano sa inyo ditong enerhiya sa inyong dalawa, ano? Ay, sorry, hindi pala itong barahang gagamitin ko. Ang dami-dami nating baraha, kaya magsawa tayo. Mukhang reverse to kasi baliktad niya. Sabi ko na nga ba teka lang. Ace of Winter. And then, ang dami. Prince of Spring. Ayan, kayo na lang magbasa. Okay, may nakakita ka bang ano dito? Mga validation. Maraming ano. Well, anyway, dyan muna siya. And then, reverse din. Choosing your path. Choosing your path. And view from above.
And reaching your destination. Reaching your destination. Ito, confirmation kasi natin yan dito. Akit lang natin siya. Okay. Pero kasi reverse siya ha. Tandaan nyo na lang. Kailangan natin makita yung kanyang Okay. Aquarius, malamang yung iba sa inyo, no? Para sa person mo, ikaw ang dahilan kung bakit siya na-heal sa nakaraan niya. Malamang meron siyang masasabi kong bagahe from past, Kaya dahil sa'yo, or simula nang makilala ka niya, nakapag-move on siya, nagkaroon siya ng, nakita niya yung landas na dapat niyang tahakin, parang yung dati niyang past, parang hindi na siya doon hindi na siya doon magi-stay. Which is, siguro, yung iba sa inyo, matagal niya itong dinala hanggat sa nakilala ka niya. Kaya sinasabi niya sa'yo, dahil sa'yo na na-heal ko. Na-heal ko ang puso ko, na-heal ko ang sugat ko, na-heal ko ang karma ko, trauma ko. Meron akong mga pagkakamaling nagawa na itama ko yun. Maring oo, kasi meron akong pinasan talaga. Inaamin naman niya na naghihirap siya, na nirelease niya na yun. Iniwan. Kasi mukhang matagal talagang nag-struggle itong person na to, Aquarius. At malamang na hindi mo pa naririnig sa person mo kung ano yung mga nangyari sa kanya sa past relationship niya, or baka hindi lang sa past relationship niya ang trauma niya, yung bagahe niya. More on sa pinaka sa pagkatao niya talaga, or baka yung pinaka-trauma niya sa mga excess niya. Ang dami niya sigurong excess na parang naandun yung repeating pattern. Alam mo yun? Na never niya pang nai-open. Then, malamang yung iba sa inyo, Aquarius, ito yung time na para sa kanya, para sa person mo, ito yung parang first relationship na parang kakaiba. Kakaiba saan? Parang, nakita ko na yung parang tamang landas, tamang tao, tamang relasyon, tamang pag-uugali. Na dati hindi niya na-realize. Wala siyang, malamang na nagkaroon to ng self-reflection, Pero kung ano man yun, nagpapasalamat siya sa'yo, Aquarius. Dahil sa'yo, nahil niya ang puso niya. Dahil sa'yo, narating niya yung talagang dapat na destinasyon na maaring yung iba sa inyo na Aquarius, hindi pa ganoong kalalim ang inyong samahan, Pero para sa person na to, nagkaroon na siya ng pinaka, alam mo yun, pagka, kung dati siguro, wala pa siyang, tawag dito, pabugoy-bugoy pa lang siya, So, since na nakilala ka niya, Aquarius, parang doon lang siya nagkaroon ng realization na, kailangan ko pala talaga na bilang isang tao, ganito pala ang dapat kong landas na tahakin. So, malamang na nagkaroon ng self-realization itong person na to, Kaya, salamat sa pagtanggap mo sa akin, Baka yung iba sa inyo, pinatawad nyo na itong person na to, umalis, tapos bumalik sa'yo. Kaya sinasabi, salamat kasi pinatawad mo ako, binigyan mo ako ng second chance. Sinasabi niya na, this time pag-iigihan ko, babawi ako. Kung gaano ako nawala, kung gaano ako nagkamali sa'yo, nagkasala, babawi siya, pupunan niya yun, magsusumikap siya. Kaya pala dito, kasi nga, di ba reverse ito, di ba? So, nawalan kasi siya ng self-confidence, sa sarili niya. Kasi naging, naging pabigla-bigla siya sa mga kilos niya, sa mga ginagawa niya sa buhay niya, pero ngayon okay na siya. Kaya pasasalamat yung sinasabi nito. At saka kung dati dati itong person mo mapang-abuso siguro yung iba sa inyo. Kaya ganun din, nagsasorry siya. Sa kabila ng hindi niya masabi sa'yo ng harap-harapan, malamang inuusig talaga to ng konsensya niya. Kaya naman ang mensahe sa'yo, mensahe niya sa'yo, itong person mo, sinasabi niya na hindi sorry. Parang sana, Aquarius, mahil mo ang sarili mo or mahil ka na. Kasi siya ang gumawa ng, siya ang nagbigay sa'yo ng kalbaryo, siya ang nagpahirap sa'yo. Naway, mahil mo na ang sarili mo. Kaya nga, lighten your load ang baraha na lumabas sa'yo dito.
Yan ang mensahe sa'yo ng person mo. Makahanap ka ng lakas. Makahanap ka ng lakas at aalisin mo na sa isipan mo yung mga ginawa kong sakit sa'yo, mga binigay kong kalbaryo sa'yo, mga pangit na sitwasyon, pangit na alaala. Naway makahanap ka na ng taong magmamahal sa'yo, or taong mamahalin ka na hindi tulad ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Sana Aquarius, hindi trauma ang idinulot ko sa'yo. Totoong minahal kita. Sadyang ganun talaga ang nangyari, hindi maiiwasan. Kaya Aquarius, sorry. I'm sorry. Move on ka na at i-heal mo ang sarili mo. At sorry na lang sa mga kalbaryong na ibigay ko sa'yo. Sorry na lang sa pagiging mapangahas ko. Sorry na lang sa panlilin lang na ginawa ko sa'yo. Ngayon, nagkaroon na kasi siya ng self-realization. Kaya, yan ang mensahe niya sa'yo. Gusto ng person mo kasi makapag-move on ka na. Alam niya na talagang nagdulot siya sa'yo ng pangit na karanasan. Pero, yun ang gusto niyang mangyari. Kaya tayo ng Bakit dito red, tapos dito rin, teka lang ha. Alam mo, tingin ko gusto na mangyari ng person na to, hindi lahat yung iba sa just like na ikaw ang Aquarius na single parent, maaaring ang gusto nitong taong ito, itong person na to, Aquarius, ilayo niya kayo. Baka gusto niya ilayo kayo sa dati mong asawa, maaaring hindi ka niya mapapanagutan pero tutulungan ka niya. Kaya gusto niya mangyari, pumili ka ng pumili ka kung anong landas ang gusto mong tahakin, kung gusto mong iwanan yung dati mong person at sumama sa kanya, yung iba sa inyo, tumalo na yung baraha sa'yo, base chakra ang lumabas sa'yo. Kasi nayayanig ka siguro kaya gusto ng barahang ito, pagtibayin mo ang iyong pundasyon. Ang iyong ang dami, ayan na, naglabasan na. Fulfillment wishes. So, gusto lang ng person na to matulungan ka. Oo, may pagtingin siya sa'yo, yung iba sa inyo, pero hindi pa siyang handa na akuin lahat ng obligasyon, especially kung ikaw ang Aquarius na single parent, bilang isang magulang ng mga anak mo. Ang mangyayari kasi aakuin niya yun, hindi pa siya ready sa ganong mabigat na responsibilidad, Aquarius, Pero kung kailangan, kasi ewan kung paano kayo nagsama nitong person na to, pero mahal ka nito. At ang mensahe niya kasi sa'yo, tutulungan ka niya. Ilalayo ka niya sa taong nagbibigay sa inang baka siguro iba sa inyo, DV ang nararanasan niyo sa husband niyo, sa dati niyong karelasyon. Then, etong person na to, siya ang tutulong sa'yo, ilalabas ka niya. Okay? Pinadala to ng gabay mo Kaya nga lang, etong person na to, syempre, meron din siya sariling kabuhayan, meron din siya sariling buhay, Kaya tinitimbang niya pa. Hindi pa siya ganap na aakuin talaga lahat ng obligasyon. Mahal ka niya kung sa mahal, pero syempre, Aquarius, may sitwasyon ka rin, na kailangan niyang pag-aralan ng maigi. Or baka yung iba sa inyong Aquarius, tutulungan ka niya lang para makatakas, or talagang tulong ang ibibigyan niya, then yung iba talagang ibabahay ka talaga, or ili-live-in ka niya kung papayag ka, Tingin ko Aquarius, itong person mo, meron din siyang sariling pamilya, yung iba sa inyo. Baka before pa kayo, ikaw Aquarius, sorry natataranta tuloy ako. Kasi ang dami kong napipick up na energy dito sa baraha. Baka ikaw ang Aquarius na meron ka rin dating karelasyon. Etong person mo, meron din siyang karelasyon. Pero bago pa kayo magkahiwalayan sa inyong sa inyong kanya-kanyang karelasyon, na kayo dito. Nagkaroon na kayo ng relasyon ng person na to. Ngayon, pareho nyo alam na meron siyang responsibilidad sa kabila, meron din siya dito, meron ka din doon. Pero nagmamahalan kayong dalawa.
Ngayon, baka malamang yung iba sa inyo na nabuking kayo ng asawa nyo na meron kayong, kasi meron tayong ahas dito. Ano? Baka ikaw ang Aquarius nandin lang sa dati mong asawa. At itong person na to, talagang nakakita ko na nagmamahalan naman kayo. Ano? Kaya ang mangyayari dito, baka siguro nagkaroon, ikaw Aquarius, pinagbuhatan ka siguro ng kamay ng asawa mo. Ano? Baka hindi ka pa totally divorced dito or ano. Ano ba tong baraha mo? Sorry ha, pagka negative ang lumalabas dito. Temptation, ayan na. See? Nagkaroon kayo ng temptation dito. Both kayo. Pero, hindi pa happy ending ang mangyayari dito sa inyo. Hindi happy ending. Kaya naman, mensahe lang nito, kung yung asawa mo, pinagbubuhatan ka ng kamay, inaabuso ka, ang kanyang gagawin lang is tang ililigtas ka. At kung papayag ka sa kanyang, ang tawag dito, kondisyones na hindi ka naman niya pakakasalan, ibabahay ka lang niya, doon papatirahin pa. Siguro kung meron kang anak, kung wala naman, kayong dalawa lang. Pero hindi ibig sabihin na pakakasalan ka niya or ikaw magiging legal. Baka iba sa inyo, dahil syempre pareho nga kayong may mga, kaya parang mangyayari sa inyo dito, TNT kayo. TNT sa relasyon. See, baliktad yung baraha mo. Kailangan ka talaga iligtas dito ng person mo. Okay, pero hindi ko nahahalukayin. Kayo nang bahalang okay. Kayo nang bahalang umintindi sa inyong sitwasyon, Pero ang masasabi ko, baka yung iba sa inyong Aquarius, nag-cheat, nag-cheat, ikaw, or baka yung dati mong karelasyon, or baka itong person mo mismo, depende. Kaya tingin ko, hinahunting ka ba ng ex-husband mo or yung ex mo. Pero huwag ka mag-alala kasi tutulungan ka naman itong person na to, kung sino yung karelasyon mo ngayon, kung sino sa iyo tumutulong, kung sino ang nag-aabot ng kamay sa iyo ngayon, tutulungan ka niya. Kaya nga lang, huwag kang mag-expect na let's say pakakasalan ka or talagang aakuin yung lahat ng obligasyon, responsibilidad. Tingin ko hindi siya aabot sa ganong klaseng pagtulong, Pero masasabi ko, itatago ka ng person na to. Itatago ka niya. Kasi talagang meron siya nararamdaman sa iyo. Yung iba, hindi lahat. Maring yung iba sa inyo, itong person mo, ang gusto niya talagang mangyari, may nawala man sa inyo, may nagbago man sa inyo, gusto niya mag-start kayo ng panibago. Buuin niyo ulit, buuin niyo yung parang puzzle, yung jigsaw puzzle. Magsimula kayo ulit, kalimutan niyo yung nakaraan. Kasi Aquarius, para sa person mo, kahit na may pagkakamali, kahit na kung sino man na nag-cheat sa inyo, may panlilin lang, may panloloko, may gumawa ng third party, parang para sa kanya, wala tayong magagawa. Tao lang tayo. So, kalimutan na natin yung nakaraan. Lahat nagkakamali. Gusto niya, isuko niyo na. Isuko niyo na yung inyong mga nararamdaman ba. Kaya, nasaktan kita, or baka iba sa inyo, nasaktan mo siya. Yun naman wala na kayong magagawa. Na-trigger kayo, natukso lang kayo, nagkaroon kayo ng temptation dito. Pero ang nais niya ngayon, bagong buhay, bagong samahan. Tanggapin niyo ang lahat ng life lesson at naway huwag na kayong magkamali, matuksong muli. Kaya parang, baka ikaw Aquarius, talagang wini-wish mo talaga na maging happy family kayo or maging happy siguro mahal mo talaga itong person na to. Kaya malamang yung iba sa Aquarius, patatawarin mo tong person na to, tatanggapin mo siya. Kaya nagpapasalamat siya kasi second chance nga, kung hindi naman, itong person mo babalik sa'yo, talagang super sorry ang gagawin kasi gusto niyang mabuo kayo, ayusin yung inyong samahan, pagtibayin this time around. Yung iba sa inyo hindi lahat.
Pero kung ikaw ang Aquarius, katulad sabi ko kanina, na umaasa ka na yung obligasyon mo sa ex-husband mo, yung meron kang ex-husband, tapos kung inaasahan mo na ang obligasyon, dahil siguro wala kang pera, wala kang matakbuhan, tapos meron kang etong person na to, na sa kanya ka umaasa, yes, tutulungan ka niya, pero hindi lahat ng obligasyon maaako niya. Tutulungan ka niya makabangon. Baka yung iba sa inyo hindi pa ganun din wala naman siguro siyang sapat na salapi rin, Kaya, pero nararamdaman ko yung tunay niyang, ang tunay niyang motibo sa'yo. Naandun yung pagmamahal, Aquarius. So, Aquarius, kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na lang mag-validate, Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi ka naka-resonate, then hindi sa'yo ang reading na to. Okay? So, Aquarius, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, and comment. At doon din sa mga cross-watcher, maraming salamat at naligaw po kayo sa akin channel. Namaste po. Bye-bye.